Sino po ang namatay in our behalf sa flesh? Bayad sa kasalanan, si Kristo. Tanong, saan pupunta ang taong makasalanan? Saan pupunta ang kaluluwa ng taong may kasalanan? Sa langit? No! Si Jesus Christ hindi pwedeng bumalik sa langit. Bakit? Kasi taglay niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Nasa kaluluwa ni Kristo ang kasalanan mo at ang kasalanan ko. Therefore, saan pupunta? For the wages of sin is death. Christ must experience the second death in order for Him to be our substitute. Complete substitute. Logic yan, Pastora. Yes, both logic, hindi lahat ng logic mali. Absolutely correct. Now, ipakikita ko po sa inyo na si Kristo bilang nag-suffer ng second death for us, bayad sa kasalanan. Kung ano ang naranasan, mga kapatid, listen, kung ano ang naranasan ng rich man sa Luke chapter 16, naranasan ni Jesus Christ. Just to be our substitute. Kailangan ma-experience ng taong makasalanan, mga kapatid, kapag tayo hindi po natubos at na hindi tayo napatawad sa ating mga kasalanan, ang kaluluwa ng isang tao, kaya nga nagsusulwining tayo Dahil nga po, ang lahat ng tao ay pupunta ng impyerno. Ang bayad sa kasalanan ng tao ay hindi lamang physical death, kundi spiritual death or soulless death. Kung si Kristo ay bayad sa kasalanan natin, hindi pwedeng hindi niya maranasan ang second death. May punto Nung una, parang hindi ko rin itong matanggap Pero pag binasa natin ang Bible, talagang malinaw, mga kapatid. Now, look at this. Puntahan po natin, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible dito po sa Matthew 12:40. Matthew chapter 12 verse 40. Anong sabi ng Bible? Ito po isang propesiya tungkol kay Jesus Christ again. Anong sabi po? For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Alam niyo ba, mga kapatid, pag binasa niyo ang Book of Jonah, nabanggit yung hell doon. At sinabi po ni Jonah na siya po ay nasa hell. Ang katawan ni Jonah, mga kapatid, ay nandun sa whale's belly. Pero ang kanyang soul, ayon doon, pag binasa niyo, pumunta ng hell. At yun ang pattern, yun po ang example na sinabi ni Jesus Christ kung paanong si Jonah ay nasa whale's belly ng 3 days and 3 nights. Ganun din po, mga kapatid, si Jesus Christ ay dudoon din ng 3 days and 3 nights. Alam nyo, ang mga nakikinig kay Anton Ramirez ay yung mga itching ears. Ang mga itching ears ay yung mga taong tumatangkilik sa mga bagong aral. Dahil ang mga bagong aral na ito ay parang tama kung wala kang alam sa Biblia. Kaya sasagutin natin ang mga sinasabi ni Anton Ramirez ayon sa tamang pagkaunawa ng Biblia. Una niyang ginamit ang Romans chapter 6 verse 23 na for the wages of sin is death. Therefore, ang kanyang konklusyon, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan na siyang nararapat sa mga taong makasalanan kagaya po natin, kaya ang konklusyon niya, kung tayong mga makasalanan ay mapupunta sa ikalawang kamatayan, therefore, si Kristo ay nakaranas ng ikalawang kamatayan o pagdurusa sa impyerno dahil bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ganyan po ang kanyang konklusyon, na dahil tayo ay nararapat mapunta sa dagat-dagatang apoy or sa second death, si Kristo ngayon ang naparusahan doon sa second death para sa ating mga kasalanan or tinatawag niyang substitute sa ating mga kasalanan. Ang Biblia, mga kapatid, ay walang sinabing ganong sitwasyon, kundi ang kabayaran ng ating kasalanan ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang nabayubay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang dugo ni Kristo ang tumubos sa ating mga kasalanan, ang naghugas sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Kristo nung siya ay napako sa krus, it is finished.
Sa krus pa lang, tapos na ang pagbabayad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya mali po si Anton Ramirez sa kanyang pagkaunawa na si Kristo ay nagdusa pa sa impyerno at sa second death para maging substitute sa ating mga kasalanan. Dahil ang plano ng Diyos upang mapatawad ang ating mga kasalanan, upang totally mabura ang ating kasalanan sa harap ng Diyos, ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Walang sinabi na sa pamamagitan ng pagdurusa ni Kristo sa impyerno or sa second death. At maraming talata sa Biblia nagpapatunay na ang dugo ni Kristo ang siyang naghugas sa ating mga kasalanan. At hindi po naranasan ni Kristo kung ano ang naranasan ng rich man. Dahil nung si Kristo ay naipako sa krus, ang kanyang kaluluwa ay napunta sa bosom of Abraham. Hindi po doon sa place of torment, kundi doon sa bosom of Abraham, kung saan nandun namamalagi ang mga Old Testament saints. Kaya nung pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo, dinala niya ang mga Old Testament believers na ito doon sa mismong langit kung saan namamalagi ang Diyos. Again, si Kristo ay napunta sa bosom of Abraham upang mangaral doon ng victory, at hindi po siya napunta doon sa place of torment kung saan yung rich man napunta. At alam niyo ba mga kapatid na ang impyerno ay ginawa ng Diyos para kay Satanas, para sa mga bulaang mangangaral, gaya nito ni Anton Ramirez, at para sa mga taong hindi sumampalataya sa kanya na napaniwala ng mga bulaang mangangaral na ito. Hindi po para sa kanyang sarili. Tayo po ang nararapat doon sa impyerno, magpawalang hanggan. Or sa lake of fire, magpawalang hanggan. Kasi itong impyerno ay itatapon naman ito sa lake of fire. Pero ang sabi ng Biblia, for the wages of sin is death. Tayo po yung nararapat doon sa second death, hindi po si Kristo. Pero ang karugtong sa Romans chapter 6 verse 26, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bagamat tayo ay mapapahamak na doon sa walang hanggang kaparusahan, sa lake of fire or sa second death, binigyan pa rin tayo ng pag-asa ng Diyos na maligtas sa pamamagitan ni Kristo. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang taong sumampalataya sa Panginoon na naaayon sa kanyang salita ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak doon sa second death. Kaya ang sabi ng Biblia sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya huwag po kayong maniwala mga kapatid na si Kristo ay napunta sa impyerno, nagdusa sa lake of fire at nakaranas ng ikalawang kamatayan, dahil ang ikalawang kamatayan para po sa dyablo at sa mga bulaang mangangaral at sa mga taong nadaya nila. Yan po ang sabi ng Biblia mga kapatid. Dahil sa krus pa lang, tapos na ang pagbabayad ng ating mga kasalanan. At yun po ang kabayaran ng ating kasalanan, ang dugo ni Kristo. Kaya malinaw, ang turo ni Anton Ramirez ay isang pamumusong at paglapastangan sa pangalan ng Diyos. At ginamit ni Anton Ramirez ang sitwasyon ni Jonah upang iparating na si Kristo nga ay napunta sa impyerno. Unang-una mga kapatid, si Jonah ay hindi po napunta sa impyerno. Napunta po siya sa tiyan ng balyena at doon po siya buhay. Ang salitang hell doon sa Book of Jonah, chapter 2, ay hindi po ginamit as literal na hell, kundi as a metaphorical speech or word. Kaya nga, nung nanalangin si Jonah sa Diyos, nung tumawag si Jonah sa Diyos, nasa tiyan siya ng balyena at wala sa impyerno. Kasi kung siya ay nasa impyerno, dapat doon siya sa impyerno tumawag sa Diyos. Gaya ng isang mayaman na nagdusa doon nung siya ay namatay. Pero si Jonah, tumawag sa Diyos nung nasa tiyan siya ng balyena at nasa loob siya ng tiyan ng balyena. Doon siya tumawag sa Diyos at doon siya nanalangin sa Diyos, hindi po sa impyerno. Dahil ang impyerno at ang second death na tinatawag na lake of fire ay wala na pong exit doon. Final judgment yon. Kaya ang problema dito sa aral ni Anton Ramirez, imbis na ang mga kagaya nila ang para sa impyerno, ang sitwasyon tuloy, ang Diyos na lumalang ng impyerno para sa mga hindi nagsisampalataya ay ang kanyang pinarusahan sa impyerno. Isipin mo ba naman ang aral na yan na ang Diyos na lumalang ng lahat, na nagligtas sa atin,
ay dadalhin sa impyerno, pinarusahan ni Anton Ramirez. Kaya kawawa ang mga napapaniwala sa taong ito. Kaya huwag po kayong magpaniwala sa taong ito, mga kapatid. Mag-ingat kayo, mag-aral kayo sa Biblia, unawain niyo ang konteksto, at huwag basta-basta makikinig sa mga bagong aral na lumalabas ngayon. Doon tayo sa fundamental aral na itinuturo ng Biblia na si Kristo ang nagbayad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako sa krus, pagdanak ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan, at hindi po doon sa impyerno, at hindi po nakaranas ng second death sa lake of fire ang ating Panginoong Hesus Kristo. Mag-ingat po kayo at maraming salamat po sa inyong panonood.